So ayan mga kagulay, sa magandang hapon. Medyo hapon na hapon ko na itong binidyo. So kararating ko lang din po sa aming bahay. So andito po ako sa likod. So bale mga kagulay, papakita ko lang po sa inyo yung aming ginagamit noon na pambalag ng sitaw. So kung ang tawagin po ay talahib. Ayan, so dito sa lugar namin noon, nung hindi pa masyadong marami yung nagbubukid, ay puro talahib. So ngayon medyo madalang na po yung makuhanan at madalang na rin po yung nagtatabas dahil nga sa pagkakaroon niya ng mga leteng o sewing twine na nabibili natin sa mga agri-supply. So update ko lang din po kayo dito sa may aking sitaw. Ayan, so nag-abono po ako kanina ng 1620. So bukas magpapatabon po ako. So bale nauna po ang dukit kesa sa abono kasi nung nagdudukit po wala po ako dito sa may bahay. So andun po ako sa kabilang bukid po at medyo malayo nga po ito. So kaninang maga ko lang po siya na abonohan. Ito po palang traditional na pambalag ng sitaw. Ang isang big kiss po nito dito sa amin ngayon ay 200. So dati pong 100 po yan. So hindi pa po siya yung naka-stock. Kailangan na magpasabi po agad kayo kung gusto nyong gumamit ng mga talahib. So ngayon ang talim nga nito mga kagulay yung sitaw. Ayan, so magkatabi po kami na sitaw. Ito po yung sa tito ko po. Ayan. Ayan, so medyo late yun na nakuhanan at di ko na rin po masyadong nakuhanan yung pagkakabit nila ng talahib. So mas madali po ito at mas tipid po sa tao kasi hindi na po natin kailangan maglagay ng leteng sa kanyang ilalim kung saan po parang sa pagbabalag po ng ampalaya. So ito itutusok lang po sa kanyang lupa. Ayan, tutusok lang po dyan. Tapos dito sa ibabaw, singgilan shot. So single shot po ito na leteng na diretsuhan. Ayan. At meron pong diskarte para mag-lock po ito at hindi siya umusad-usad na katulad nito. So dati kasi ang ginagamit dito yung lapat o yung galing sa bayog. So yung po yung ginagamit na pantali dyan noon. Kung natatandaan ko kasi noon mga kagulay na medyo bata pa ako, ang ginagamit pa namin dito sa kanyang pangibabaw hindi po yung gantong 2-ply. So gumagamit po dito ng mga sinunog po na gulong. So yung parang gilid po yata yun yung kinukuha na yun. At meron po mga ply na alambre doon na medyo maliliit. At yun yung kinakabit namin dito sa ibabaw nung aming balag. So ngayon dahil may 2-ply na, hindi mo na kailangan pang magsunog at di ka na maulingan kasi mas madali siya ikabit din at matibay. So tsaka mahirap na rin kasi hanapin mga kagulay ng mga goma kung tawagin dito sa amin na ginagamit sa pagbabalag ng sitaw. So malaking tipid dito kasi hindi na kailangan magtali pa sa ilalim at ibuhol pa. So bali 3 kilo po ito na Emerald Star. So 3 tao lang po yung nagtalahib dito. Ayan, kung kaya sa lugar nyo, sigurado sa ibang lugar din meron pa naman mga ganito. So pinakita ko lang naman sa inyo yung dati namin sa pagbabalag ng sitaw. Ito po yung aming gamit. Yan, talahib. Abangan nyo na po yung aking video dito sa aking sitaw dahil ganito po yung aking gagawin. Tapos yung paglalagay kung paano siya na ilalak. Ayan, so makikita nyo. Ayan, so ganyan po itsura nyan. Ayan, hindi na po siya basta uusad. At kagandahan dito mga kagulay, hindi siya yung muyok-yok kasi medyo matibay kasi itong mga talahib. Ayan, so hanggang dito na lang muna yung video at makikita nyo wala na nga yung araw at medyo madilim-dilim na din. So abangan nyo lang yung aking update dito sa aming sitawan, yung pagpaposte tsaka yung pagbabalag namin. Tapos ang ilalagay nga namin itong talahib. So mas malaking tipid kaysa sa leteng yung ikakabit sa ating balag ng mga sitaw. Ayan, so kung meron pa naman sa inyo nito, mas maganda kung meron pang mas maganda pong gamitin yung mga gantong talahib. So dito kasi sa amin medyo madalang na kaya ayun, buti na lang meron pa tayong nakausap na pwedeng pagkuhanan ng mga talahib at 200 ang kuha namin sa isang big case.